Sen, magandang araw po sa inyo. Salamat po sa pagkakataon. Tanong lang po namin, Sen, dahil malapit na yung SONA, no? Ano po ang reaction nyo dun sa 20 million budget na inilaan ng gobyerno ngayon? Well, siyempre marami ngayon ang nagdadaing na wala nang makain, mahal ang presyo ng pagkain. Tapos yan, maririnig mo na milyon ang gagastahin para sa pagkain. Sana ipaliwanag nila ng gusto bakit ganun kalaking halaga at saan mapupunta. Dahil lalo na ngayon, gipit ang taong bayan natin. Ang daing talaga, ang mahal ng presyo ng bilihin. Tapos naririnig yan. Pag hindi nila naipaliwanag ng maayos yan, siyempre, nakakalungkot. No? Na ito tayo't nagsasakripisyo, hirap ng ating mga kababayan, tapos maririnig na lang na milyon-milyon ang ginagastos. Senator Bam. Ano yun? Sorry, yung kakarating lang natin. SONA. Yung SONA na 20 million budget, Para sa? Reaction mo sa food? food. Well, alam niyo po, no, yung nag-usap-usap kami ng mga ibang mga nasa business sector. Sabi nila ngayon may dalawang Pilipinas. Diba? Yung isang Pilipinas, revenge travel, kapag may bagong sale, panayang bili, at may isang Pilipinas kung saan doon po yung nakararami na bigas pa lang hirap na hirap na. Doon po talaga dapat tayo nakatuon. Diyan yung focus natin. At matagal na namin panawagan sa lahat ng issue sa ating bansa, yung issue po ng presyo at pagkain ang dapat binibigyan ng pansin. Kaya talagang, sabi nga ni Senator Kiko, nakakalungkot yung ganyan, pero mas maganda, mag-focus tayo dito. Sana yun yung marinig natin sa SONA. Ano yung mga gagawin upang maibaba yung presyo, upang ang pagkain mas abot kaya, upang yung mga kababayan nating nalulunod sa taas ng presyo, magkaroon po ng konting lunas. That should be the main focus po ng SONA at ng gobyerno natin. Morning po, Senators. Morning. Nung nagtakbo po ang ating presidente, na ipangako niya po na 25 pesos will be the price of our bigas. 20. Ba't tumaas na? 20. 25, 20. 20. Sa palagay niyo po ba, may possibility pa po na mangyari yon? At ngayon po bang SONA niya, mababagit po kaya niya ang tungkol dito? Sana. No, sana. But ako tingin ko, ang layo kasi ng 20 sa 58. Di ba? Ang layo ng 20. Kahit unang hakbang, pababa natin ng 47 to 49. I think yun naman yung unang hakbang na gagawin. Doon pa lang marami nang matutuwa. Paano mababayad papunta doon sa pangako? Now, ano yung mga dapat gawin dyan? Meron kasing buwis dyan eh. May buwis na legal, may buwis rin na illegal. Aminin na natin sa mga ports natin, may patong yan. May sindikato dyan, may cartel dyan. So kailangan po, on the legal side, ngayon, titingnan nila ano ba yung taripa na kailangan baguhin. Baka daw i-zero yung 35%, makakatulong po yun. Pero yung taripa na illegal, yun na rin dapat itigil na. Kung yung dalawang yun po may tigil, may bababa po yung presyo ng bilihin. No, alam nyo po, ito pong presyo ng bigas, presyo ng pagkain. Si Senator Kiko, yan yung kanyang pangunahing advokasya. Yan talaga yung hinahanap ng taong bayan. Yung tulong sa ating magsasaka. Sana, imbis na nagkakaroon ng ganyang klaseng korupsyon, mapunta na lang sa ating agricultural sector yung tulong. No? Kung yung tulong po napupunta sa kanila, in a few years, makikita natin bababa rin yung presyo ng pagkain sa ating bansa. Hindi lang tayo puro importasyon, hindi lang tayo puro kung saan po yung mga racket na pwedeng pagrakitan. Well, nagawa na natin yung pagbaba ng presyo ng bigas ng panahon ni Pinoy. Nung ako ang Food Security Secretary at Chairman of the Board ng NFA. Ginawa natin ng paraan para maging tama ang supply ng pagkain, ng bigas. Naglabas tayo ng halos almost 100% increase sa presensya ng NFA rice sa merkado, lalo na sa Metro Manila. Tapos, yung importation, di tayo pumayag ng mahal na importation, ni-reject natin yung presyo ng Thailand at ng Vietnam na masyadong mataas. Binabaan nila dahil sinabi natin, babaan nila. 4 na beses nilang binaba sa loob ng isang taon. At hinabol natin yung mga smuggler, kalahating bilyong pisong halaga ng bigas na itinatago at kinuhoard para pagkakitaan, nilalabas unti-unti, ay kinumpiska natin. At ang resulta noon, after 1 year, today rice inflation is 24%.
Ibig sabihin, 24% dagdag sa presyo sa loob ng isang taon. Nung panahon ni Pinoy at ako ang Food Security Secretary, binaba natin sa 0.8% ang rice inflation. Buong Pilipinas yun. Sa ibang lugar na may rice sufficiency, bumaba ng 2 hanggang 3 piso. Kaya kung maalala ninyo, nung panahon na yun, ang bigas, ang presyo 38 pesos hanggang mga 46 pesos. Mataas na yung 46. Today, ang presyo ng bigas, lumalaro sa 48 hanggang 60. So, nakakalungkot. 55 hanggang 60. 48 hanggang 60. Kayang pababain kung nakatutok at yun na nga, kung tapat yung pananungkulan at hinahabol yung mga nagsasamantala. Senator Kiko, may pinagbago ba ng presyo ng abono nung panahon ninyo at ngayon? Bakit ang presyo ng bigas ay Kasama yun sa pagtaas ng presyo ng bigas, syempre yung abono. Pero bakit ulit importation na naman yun? Diba? Bakit hindi bigyan ng abonong sapat at suporta? Ang nangyayari kasi, binibigyan ng abono, pero kulang naman sa suporta, halimbawa sa patubig, binibenta na lang yung abonong ibinibigay. Hindi kasi masinop yung bigay ng suporta. Inuuna yung kickback dun sa pagbigay ng abono. Sabi nga nila, kaysa sa siguraduhin magagamit sa tama ang abonong ito. May abono ka ka, di ba? Wala namang irigasyon. O anong gagawin mo ron? Abonado ka. Mukhang nakakandara pa itong pamahalaan na ibaba ang presyo nga ng bigas. Pero sa pamamagitan pa ng pag-import ng rice. Pero nakakalimutan nila yung ating mga magsasaka. Ang talagang pangmatagalang solusyon dyan para sa ating food security ay palakasin natin ang sektor ng agraryo. Yun ang hindi natin nakikita pa hanggang ngayon eh. At hirap na hirap pa rin ang ating mga magsasaka. Samantalang sa ibang bansa ang taas-taas ng tingin ng lipunan sa kanila. Yun dapat ang bigyan ng prioridad ng ating pamahalaan. Senator Bam, Senator Kiko, paano niyo po ma-assess yung gobyerno natin ngayon? Ay, for example, nabanggit po kanina na panaybigay ng ayuda at meron pang kumikickback ng iba. Ano pong masasabi niyo po ito? Unang-una, pagdating sa mga problema ng bayan, lahat tayo kailangan magtulungan. Klaruhin ko yan. Mas nakilala ako sa mga advokasya sa edukasyon. Si bagong Secretary Sari Angara, nag-text naman kami, sabi ko, you have our full support. Kung may kailangan siya, nandito naman kami handang tumulong. Pero maganda rin kasi na mayroong mga independent sa larangan ng ating politika na kayang pumuna kapag may kailangan punahin. Na wala pong pinagkakautangan, wala pong kinikilingan, ang talagang boss lang talaga yung taong bayan. So lahat tayo, totoo po yan, kailangan magtulungan para sa taong bayan. Issues on education, food, prices, the West Philippine Sea, wala pong kulay politika yan. Pero pagdating po sa pagpupuna, pagkita ng mga bagay-bagay na ganyan, kailangan po ng mga independent voices na pwede pong mag-point out, dito sa mga larangan na to, kailangan i-improve. Dito sa larangan na to, kailangan mas paigtingin pa ang mga reforma. At tingin ko naman po, kaming tatlo, yan yung magandang magiging role po namin sa Senado. Sa palagay niyo po ba, Well, back to po tayo sa agriculture, sabi niyo patataasin yung antas ng mga agriculture. Sa palagay niyo po, anong epektibong paraan? Ako, simple lang ang laki ng budget. Ang lalaki ng mga budget, napupunta ba lahat talaga ito sa mga magsasaka? Kailangan pong i-check. Noong nakaraang araw lang, nasa tampakan po kami ni Senator Kiko. Yung sabi ng mga magsasaka, Sir, may tulong sa amin. 100% delivery, pinapapirma, pero 50% lang daw po yung makakarating sa amin. Kahapon po, nasa gumaka kami ni Senator Chel, Attorney Chel. Nung kinukwento ko, tumutungo yung mga tao, gumaganon sila. Nangyayari daw talaga. So paano yan? Paano natin matutulungan yung magsasaka kung may kaltas? Sabi ko nga po, yung pera ng bayan, para sa bayan. Itong tulong na ito nandito. Yung ayuda, ibigay natin ng 100%. Yung tulong sa magsasaka, wala dapat ibang kumikita dyan. Walang supplier na kinikilingan. Walang special na arrangement na ginagawa. Dapat yung tulong, diretso yung tulong. At tingin ko po, maganda naman yung mga polisiya. Di ba, Sen? No? Maganda naman. Kung yung implementasyon, gawin talaga natin na para sa tao, lahat ng tulong may bibigay natin,
makikita po natin tataas rin ang level ng agrikultura natin. Kahapon, nag-lunch kami with Governor Helen, Doktora. At inabot ko sa kanya yung batas na Sakip-Saka Act, Republic Act 11321. At isang mahalagang provision doon ay pwede nang bumili ang gobyerno, national at local, direkta sa mga magsasaka, mangingisda. Wala nang public bidding. Dahil ang gobyerno ang pinakamalaking bumibili ng pagkain taon-taon, national at lokal. Pagkain, bigas, gulay, karne, gatas, ang laki ng budget, 200 bilyon. Pagka na-implementa yung Republic Act 11321, na direkta ng binibili ng gobyerno sa magsasaka at mangingisda, yung kailangan para sa ospital, kailangan para sa provincial jail, city jail, para sa feeding program, para sa calamity relief. Ay maengganyo ngayon yung ating mga magsasaka at mangingisda na magtanim pa, umutang sa microfinance para makapagkuha ng trabahante para madagdagan ang kanyang tatamnan para gumanda ang ani. Pag gumanda na ang ani at bibilhin ng gobyerno sa tamang presyo, ay di tataas ang kita. Lalong gaganda ang supply. Yun yung sinasabi kanina ni Chel na suportahan yung agraryo. Dalhin sa kanila yung pondo para dumagdag ang supply ng pagkain, babagsak na ang presyo ng pagkain. Last two questions. Full implementation ng Republic Act 11321. Gastusan at bilhin direkta. Wala ng public bidding sa magsasaka at mangingisda ang produkto nila ng gobyerno. Last two question. One. Last one. Ito pong ginagawa po natin kumustahan ay ito po ba itutuloy po natin, tuloy-tuloy na po ba ito sa ating mga senador? Kasi isang magandang initiative po ito para mas to getting back to po sa ating mga Volunteers, no? Yes, sir. Opo, tuloy-tuloy. Actually, ilang buwan na rin ho namin ito ginagawa. Balak po namin ituloy-tuloy ito all the way until filing in October. Sa totoo lang po, ang mga volunteers po yung talaga nagpapataba ng puso namin. Kasi kahit saan po kami magpunta, nandyan po yung mga tumulong kay Lenny, kay Kiko, nandyan po yung mga tumulong kay Attorney Chel, tumulong rin po sa akin ng mga nakarang eleksyon ko. At buo pa yung grupo. At ngayon po, masasabi natin, reinforced na ng kabataan, di ba? Last time po kasi ako tumakbo was 2019. So marami po dun sa nakaharap, yung mga medyo mas matatanda na konti, mga volunteers ko na po yan. Pero nung nakita ko po, yung audience natin kanina, more than 50%, baka 70% kabataan. 80%. Opo. So sila po mga nakikilala ko rin ngayon, no, for the first time. At nakakatuwa po na nandyan pa rin po sila. Handang lumaban ulit for 2025. At hindi lang yun, nararamdaman din namin yung pulso ng bayan at yung mga problema ng ordinaryong mamamayan. Yan yung kailangan madala din natin sa Senado kung sakali. Thank you. Thank you so much. Salamat po.